Sir, idol po kita. Ano mo, yung nakabisado mo, Hindi ko po kaya yun. ganun din yun. Kasi kung truck, baka kahit vlogger ako, baka mamaya masilat ako sa biyahe, tapos yung monthly. O yan, bigyan mo ng truck. O bigyan mo ng yung mga luma natin. Siyang magmanay. Mahirap kasi. Kahit kung gusto mo, ikaw na mag-manage sa Pier Manila. Kasi ayoko ng Pier Manila, masakit sa ulo eh. Oo, sakit nga din talaga sa Pag ulo. ano, hindi kayo na mag-manage. Kahit kung may driver ka, patakboy mo sa Manila. Kung may garahe tayo makukuha doon, walang problema. Dito sa akin. Oo, andito pa yung iba. Oo nga pala mga bay, ito yung anak ni Tatay Ime. Kilala nyo naman siguro si Tatay Ime, isa ngayon sa namamayagpag sa social media sa negosyante, ano baga yung content niya. Siya yung anak at ito yung mga truck nila, yung Jika 396. At ngayon, ito na, sa mga video ko lang to nakita ni Tatay Ime. At dito na tayo sa yarda ni Tatay Ime ngayon. Kasama niya yung pinakapugi ang anak ko. Okay lang boss, ano pa naman ako, short lang. Malaki pala tong yarda nyo dito boss, ano? Ito. Pati yung Ito, kabila. ito mismo, yan. Tapos itong kabila. Oo. Yan yung katabing malinis. Oo. Yun. Tsaka yung katapat. Oh, yung katapat. Kasi yung katapat nun, yung pinuntahan ko dapat, nakita ko rin yung sa vlog ni Tatay Ime. Yun. Sa binlog yun. Tapos yun sa Kalakad, tsaka sa Lipa, meron din, yarda. Oo. Pero dito kami mas madali dito. Kasi dito, Oo, no? nawaan namin. Grabe kalawak pala ito boss yung ano. Kasi dinapayos namin yung mga bagong motor na namin. Ito. O yan. Isa, tsaka ito. Next na lang natin. Buti napansin mo ko doon, nadaanan mo ko. Nasa vlog. Napanood yun yung ano mo. Yung mga post mo, mga vlog mo. Oo. Ako dito pala, dala nito ka ako. Sino ba ako sa itong ano yun? Kausap ko eh. Ah. Laki nga pala tong ano mo dito. Mayroon din pala kayong mga Isuzu, ano? Mga luma namin. Mga yun ang mga luma nyo. Mayroon din Patakbuhin, pang lightweight na lang. Hindi na pang overload. Hindi yan siya pang overload. Ang pag-overload nyo talaga, ito talaga. Itong mga huwa na to. Malaki. Kailangan. Warehouse ko ng semento. Oo, ito yung sinasabi mo na sa kuan, mayroong sa sabi ng tatay mo na mayroon siyang bakal niya. Semento. Warehouse namin yung semento. Ito na mga bay, finally nandito ako ngayon sa yarda ni Ito motor pool namin. Tatay Ime. Ito, Gawa namin. Motor pool tsaka dito. ito motor pool din. Nakalat lang. Dahil gamit. Nakikita niyo mga bayo, ongoing yung pagkagawa, ongoing yung tuloy-tuloy yung pagkagawa. Parang yung bus din namin. Gamit. O yung, yung bus namin ngayon, mula nung 2022 hanggang ngayon, napapagawa sa yardang pinapaligihan ni boss yung ano niya. Parang building. Oo. Ano na double purpose. Oo. Yun nga. Masarap gumawa. Komportable ako. Tsaka, o nga pala mga bay, kailangan si bossing dito ng ano, mekaniko. Ilang mekaniko ang kailangan mo? Kahit lang. Basta Oh, mekaniko, yung mga taga Batangas, taga dito lang sa Batangas para mas malapit kayo. Hiring dito yung mga luma ko. si Tatay Ime. Ay, yung mga luma mo. Oo, yung mga luma ko. Yung iba nandun doon. Kita mo yung mga nakatambak doon. Wala ka talagang index, no? Ha? Wala kang index na factor head. Meron. Meron na? Apat. Meron na? Meron ako. Ano ka? Apat. Yun ang una ko nakuha. Oo. Ano, hindi ko gusto ang forma. Kaya 48 siya, ano. Kaya 27. yung ano, kaya yung naalala mo yung sa kabila kong truck noon, yung Mabida eh. Oo. Ah. Bininta yung index na dala-dala ko ah. Pinenta na? Bininta ng 1.9 lang. Na. Ay, ah. Tatlong biyahe pa lang. Ano yun? Nung kuha ni Boston, 2.7. Oo, tubig sabi niya. Oo. Bininta niya ng 1.9 lang. Laki ng lugi, no? Diba? Tatlong beses lang nagamit. Pinenta na, madalian yun. Ito boss, para ano to boss? Ano namin, bali pa, gagawin namin ano, opisina yung pangalawa, yung ilalim parking lang. Parting. Tapos yung third fourth floor, bahay na natin. Ah. Yung kabila. Ano, para centralize na dito. Idol ko yung tatay nito eh. Kahit hindi ako negosyante mga bay, pero ang galing ni Tatay Ime magtawag ito, magpaliwanag about negosyo sa negosyo. Lalo na sa tracking.
Pero tulog pa ngayon si tatay mo. Baka tawagin. Dahil magpapapicture ako ni Tatay Imi. Andito yung anak eh. Pugi, oh, pugi. Bus pugi. Ngayon si Tatay Imi, mabaho pa naman ako. Idol ko yun mga bay. Nagpo-comment nga ako minsan ni Tatay Imi. Ngayon, yung doon ko nalaman na si Tatay Imi pala may-ari ng Gika. Nung nag-message ako, sabi ko, sir, sino po ba may-ari ng Gika? Si Tatay Imi po ba? Oo, si Tatay Imi ang may-ari nito. Yung madalas mo sigurong kausap, yung anak. Ba, yun na. Oo nga, yun nga. Ay, kung Kasi gawa gano'n. ng sa operation ako. Sa operation ka. Ako lang, overall operation. Tracking, sa distribution. Tapos siya naman, sa decision na lang. Sa division. wala. Ang galing nga. Sige, ala. Kita ko ngayon si tatay. At nakakahiya mga bay kasi mabaho tayo. Napakalaki itong ano nila dito. Nakita nyo naman yung yarda nila, pati doon sa kabila, ito, opisina, yarda, motor pool, at doon sa kabila ding yarda. Nakita ko, uy! Magandang umaga po, sir. Idol po kita. Ano karga mo? Ayan po yung andito na, kita ko na si tatay Saan dito na? Bawan? sa Palatagan po. Kay San Miguel. San Miguel po yata yan, sir. Nag-operate na ba yung nila doon? Ang planta ng sinagtaw? Hindi ko po alam kasi ito, Driver ka ng New Tech? driver po ako ni Oo, ilang taon ka na dyan? pangatlong balik ko pa ngayon. Nung una, 5 years. Tapos ito ngayon, wala pa, mag 6 months pa. Wala nung pagbalik. Last biyahe niya? Okay naman po ang biyahe dito. Pero Manila ka ng mga madalas, no? Ha? Manila. Oo, per, Manila. Tapos kahit ano-ano lang naman po ang mga kinakarga namin. So, Visas Mindanao po yung... Kaibigan mo yung anak ko? Opo, madalas ko pong kausap. driver eh. Driver. Oo, Marami ako dyan po yung... follower eh. Marami. Oo. Ano mo? Jojo Tracker, nagko-comment na rin po ako sa mga vlog. Vlog na po. Chris. Kasi minsan, nakita ko kayo sa vlog nyo, sa kung galing itong si Tatay Imi Tapos nag-message ako, sabi ko, ikaw po ba tayo may-ari ng Gika? Kasi kausap ko palagi yung yung tawag dito, yung anak ng may-ari ng Gika eh. Sabi niya, ito nga yung sabi mo, admin mo daw, staff mo. Si Chris. Sabi niya, ay sus. Ako po yung madalas nagtatawag ko sa akin. Sabi niya, Joe, kailangan ko ng driver. Salamat sa mga mo kasi kailangan natin ng mga matitinong Importante po talaga yan. Importante po talaga. Kailangan namin yan ng supervisor, dispatcher, pinali ko, yung admin ko. Ito. Yan yung ako, kulang ako. Siya yung siya ang manager ko sa Social media. Social media. Kung may mga importante, di ba, message niyo sa kanya, sasabihin niyo sa akin. Kasi nakita ko yung vlog mo tayo, yung sa kabila. Yung magugulong Tapos kalat yung mga truck ko. yung sabi ko nga, napakagaling itong negosyante na ito kasi pinapakita yung yung weaknesses sa, di po ba, yung iba hindi nagpapakita ng ganyan. Kaya kailangan mo kasi, totoo ka. Tama Kasi po. para maintindihan na kung paano ka, hindi naman mahirap ang magnegosyo. Tama. Mahirap pang maging successful. Kailangan kasi yung lahat ng mali mo, itatama mo. Baka yung mali mo ay ang solusyon nasa ibang tao. Tama po talaga. Iyon po ang narinig ko sa social media, yung mga ganyan Hindi yung flex na totoo talaga. mayaman na ako, kung ayaw ko noon. Saka humble din tong anak nyo. Ito yung... Sa dati. humble din po. Yan ang tinuturuan ko kasi sa tracking, siya yung magmamanage. May mga marami na yung mga sapon, sa bigas, marami siyang biyahe. Puro Batangas kami. Ito yung tinatawag mo? Oo. Yung sa mga light vehicle, boss, kasi plano kong kukuha ng X100, tapos ipasok ko yung wala kang Subcon, hindi subcon. Bakit ka pa kukuha ng di truck ng mo, yung nakabisado mo. Hindi ko po kaya yun. Ganon din yun. Kasi kung truck, baka kahit vlogger ako, baka mamaya masilat ako sa biyahe, tapos yung monthly. Yan, bigyan mo ng truck.
Pagbigyan mo ng yung mga luma natin. Siyang mag-manage. Mahirap kasi, naisip ko na yun na magkatsada po. Yan kasi ang kabasado mo, ba't pupunta ka pa sa iba? Diyan ka maraming kaibigan. Opo. Diyan ka matutulungan yung mga simple mong tulong doon sa iba. May, alam mo ba, anak ko, Oo. bibigyan ka niya ng biyahe pagdating sa truck. Oo, yun Yung nga. mga sa pier, sa bigas. Naisip na rin kita eh. Ang sa akin lang, yung lakas ng loob ko, parang naisip mo palagi yung vlogger path mo. Ano yan? Sabi niya kasi, nabanggit niya na pag nagbablog ka, pag nagdigusyo ka ng trucking, pag-isipan mo mabuti kung saan ka kukuha. Market ang importante. Oo, importante. Ang koneksyon. Oo. Yan. At saka yung sarili mong kalaman. Di ba? Opo. Yan yung kung marunong ka, pakikisama talaga. Importante. Ang importante kasi, kahit wala kang pera, ang importante, walang galit sa yung tao, wala kang nargabyado. Kasi, ang buhay kasi parang goma yan, parang gulong. Minsan nasa ilalim, minsan nasa ibabaw. Pero pag ikaw ay maayos, kahit nasa ilalim ka, may maghahatak sa ibabaw. Sige po sir, kung sakaling magkakaroon ng truck, malay mo. Sige, yan. Makakatulong sa'yo, anak ko. Ako, pa-retired na eh. Ang ginagawa ko na lang, mag-mentor, tumulong, magpayo. Kasi pagod na rin ako, sawa na ako. Tapos, yung pera naman, hindi mo naman kailangan yan. Kung ano ba, dapat sapat lang. Tama, simple lang. tama po talaga. Sobrang dami ng pera, dami mong magiging kasalanan. Yun po talaga yung yun po ang kinabiliban ko po sa inyo sir sa pagbablog nyo about dito sa negosyo. Kasi sabi nyo nga kung makasarili ka lang, okay ka na eh. Wala ka lang iniisip ng mga tao mo, pero iniisip mo kasi yung ibang tao na makatulong ka. Kaya ito ngayon, buhay pa rin yung negosyo mo. Ano lang yan? Kasi ang importante, yung purpose mo, kung saan ka masaya. Tama. Isa kasi ang pera nagpapagulo sa tao eh. Ako masaya na makapag-share, makatulong, may makitang may mabagong buhay. Kaya lang medyo mahigpit, stricto. Disiplinaryo yung ko. Yan, dapat. Yan, tama lang po Katay ng talaga. katay sa akin ng ang pag hindi nag-ayos. Tama. Yan Pag po naging maayos naman, papakinabangan nila habang buhay. Oo. Kahit wala na sa akin yung tao, makikita nila yung lesson na naturo ko sa kanila. Sa ano na lang siguro, medyo alanganin talaga ako sa tracker, medyo yung is 100 lang siguro kukunin ko. Anong gagawin mo? Wala ka mang market. Ang tracking may market ka. Kaya kung sa tracking kasi din, kahit papaano, may din ako, may makontak din ako sa, marami rin tumatawag sa akin sa pair. Ito nga minsan sabi ko, Ito, marami ng biyahe yan. Yan ba ngayon? Ilan ang barko mo? yun ba yung bigas at saka yun nga, bigas. Ayan, kailangan nila ng mga subcontracting baka gusto nyo. Dito kay Tatay Imi pala. So, Yan, ang niya, pagkakabiyahe, pwedeng bayad, pwedeng hindi. Depende sa rate. pwedeng cash. So, napahaba na yung video ko Hindi na ako magtagal tatay. Yung picture sige. na lang po. Boss, pipicture lang tatay. Nice Salamat meeting, po Grabe tong tatay mo parang tatay mo parang yun na lang. Namimigay na truck. Namimigay. Ay, pag masakit na sa ulo, bigay mo na dito. Bigay mo na ba rin? Balik na nila ang taya ka. Balik na lang nila. Oo. Pero kung mayroon ka bang mga sikanhan dyan boss na mga truck na kasi ang plano ko, Dami dyan, yung mga kapit pa, yung mga sa mga hugo, mga kapit. oo, nangawa. Ang tawag nito, yung plano ko kasi namin magkakapatid, yung nasa Kuwait. Plano ko talaga kukuha ng surhit na luma na. Ganun ba? Kasi hindi ka naman kaya na magbaranyo. Yun nga ang naisip ko. Kung kukuha ako ng ganyan, tapos peer ang target ko. Yeah, pwede pag kahit kung gusto mo, ikaw na mag-manage sa Pier Manila kasi ayoko ng Pier Manila, masakit sa ulo eh. Oo, sakit nga din talaga sa ulo. Pag hindi kayo na mag-manage, kahit kung may driver ka, patakboy mo sa Manila, kung may garahe tayo makukuha doon, walang problema. May grahe dito sa sa Presi. Kahit ikaw na mag-manage. Sige lang, pag-isipan ko mabuti yan, boss. Kung Kasi yung mga luma ko, hindi na uubra sa semento yan. Kasi ang semento, Oo. Bulacan, Batangas, like overload dyan. Oo. Ang laking tinatakbo. Madalas pa ang sira kaysa sa kasi layo eh. Oo. Top single lang.
Sa Manila naman, puro single ang karamihan. Oo. Hindi na double. Kasi alam mo naman, door to door. Oo, tsaka magagaan lang sa Manila. ang Oo. Bira mabigat. Itong mga truck nyo, nakikita ko palagi yan sa Bicol. Meron din mga tanggal namin. Oo, tangger mo. At saka yung Meron din. ako tapos dito sa Bulacan sa Kumakalopit, nagawayan ng mga yan. dito sa Bulacan naman dito sa Republic din madalas Sa Olsim. Olsim. Doon, North Sagaray. North Sigara yun. Doon, lagi. Madalas ko nakikita yung truck nyo. Nasya, sir, maraming Sige, salamat okay. ah. Okay. Thank you. Ingat. Maraming Okay. salamat. Okay, Dito na ako. okay. Sige, thank you. So yun mga ba, alis na tayo. At least nag-meet na kami ni Tatay Imi at yung anak ni Tatay Imi. Napaka-humble ni Tatay Imi mga bay. Hindi mo akalain na isang milyonaryo ganyan ka-humble magsalita. At yung anak ni Tatay Imi. Nagkita na rin kami sa staff ni staff ni Tatay Imi. So ngayon, dandahan na tayo, larga na tayo papuntang Kalatagan kasi 50 kilometers pa galing dito sa Cuenca, puntang Kalatagan mga bay. Kaya dandahan na tayo. So kailangan niya ng mekaniko. Ang mekaniko, kailangan po nila ng mekaniko at kailangan niya ng driver. So drivers, apply na kayo kung taga rito kayo sa Batangas. Ang may-ari po ng Jika ay si Tatay Imi. So nakita yun na napanood nyo naman siguro kung ano yung sinasabi ni Tatay Imi kanina. Pag sakit sa ulo na yung driver, binabaklas niya talaga. Tama po yan para hindi na po tutubuan pa ng sungay yung mga ganong driver. Pag ang driver po ay pasaway, ako alam ko ako bilang isang truck driver, alam ko kung paano ako lulugar kasi kumbaga parang nangungupahan ka lang sa trabaho mo bilang isang empleyado, para ka lang nangungupahan sa bahay. 'Di ba? Dapat every month may alam mo kung paano mo bayaran yung obligasyon mo, paano mo isettle yung obligasyon mo na bayaran sa bahay. So parang gano'n lang din yung pagtatrabaho natin sa mga kumpanya, mga buyers. Dapat kung ano yung in-applyan natin dyan, anong posisyon natin dyan sa kumpanya na yan is pag-iingatan natin. Iisipin natin kung ano yung responsibilidad na ginampanan natin sa kumpanya na yan bilang isang manggagawa. Kaya saludo ko sa mga driver na gumagawa po ng kabutihan sa kumpanya at higit sa lahat sa kanyang pagkatao o bilang isang trabahador. Ayan, trabaho lang tayo ng maayos at huwag nating iisipin yan kung ano man yung mga narinig nating mga sabi-sabi ng ibang tao dahil hindi po nakakatulong sa atin yan. Trabaho lang tayo ng maayos. So maaani po natin yan kung magtatrabaho tayo ng maayos. Yung mismo ang manager o may-ari na po mismo ang makaka-realize yan na itong tao na to ay tama lang to dito sa kumpanya natin. Di ba? So parang masasabi nila na hindi sila nagkakamali na kumuha ng tao dahil nasa tamang tao ang nakuha nila. Di ba? Tamang tao ang nakuha nila. So yun lang mga bay. Shout out kay Tatay Imi at saka sa anak mo. Ayan, nagkita na rin kita personal. Thank you. Dito na.